Day 22, Genesis 30 to 31. Nainggit si Rachel sa kanyang kapatid sapagkat hindi siya magkaanak. Sinabi niya kay Jacob, "Mamamatay akong kapag hindi tayo nagkaanak." Nagalit si Jacob at sinabi kay Rachel, "Bakit? Diyos ba ako na pumipigil sa iyong panganganak?" Kaya't sinabi ni Rachel, "Kung gayon, sipingan mo ang alipin kong si Bilha upang magkaroon ako sa mamagitan niya." Pinasiping niya kay Jacob ang kanyang aliping si Bilha. Nagdalang tao ito at nanganak ng lalaki. "Panig sa akin ang hatol ng Diyos," sagot ni Rachel. "Dininig niya ang aking dalangin at pinagkalooban ako ng anak na lalaki, kaya't Dan ang ipinangalan niya rito." Muling nagdalang tao si Bilha at nanganak na isa pang lalaki. Sinabi ni Rachel, "Naging mahigpit ang labanan naming magkakapatid, ngunit ako ay nagtagumpay." Kaya tinawag niyang Naphtali ang bata. Nang mapag-isip-isip ni Leah na hindi na siya nanganganak, ibinigay naman niya kay Jacob si Zilpah at nagkaanak ito ng lalaki. "Mapalad ako," sabi ni Leah, "kaya Gad ang ipapangalan ko sa kanya." Si Zilpah ay muling nagdalang tao at nagkaanak ng isa pang lalaki. Sinabi ni Leah, "Masayang-masaya ako. Masaya ang itatawag sa akin ng mga babae." Kaya tinawag niyang Asher ang bata. Anihan noon ng trigo. Samantalang naglalakad sa kaparangan, si Ruben ay nakakita ng bunga ng mandragora at dinala niya ito kay Leah na kanyang ina. "Bigyan mo naman ako ng mandragora ang dala ng iyong anak," pakiusap ni Rachel kay Leah. Sinagot siya ni Leah, "Hindi ka pa ba nasisiyang nakuha mo ang aking asawa at ngayon gusto mo pang kunin pati mandragora ng aking anak? Bigyan mo ako ng mandragora sa iyo na si Jacob ngayong gabi." Gabi na nang dumating noon si Jacob galing sa kaparangan, sinalubong agad siya ni Leah at sinabi, "Sa akin ka sipi ngayon gabi." Si Rachel ay binigyan ko ng mandragorang dala ng aking anak para sa karapatang ito. Nagsiping nga sila ng gabing iyon at dininig ng Diyos ang dalangin ni Leah. Nagdalawang tao siya at ito ang panlimang anak niya. Kaya't sinabi ni Leah, "Ginantihan ginantimpalaan ako ng Diyos sapagkat ipinagkaloob ko sa aking asawa ang isang alipin." At pinangalan niyang Isakar ang kanyang anak. Muling nagdalang tao si Leah at ito ang pang-anim niyang anak. Kaya't ang sinabi niya, "Napakainam itong kaloob sa akin ng Diyos. Ngayoy, halagahan na ako ng aking asawa sapagkat anim na ang aming anak." Ang anak niyang ito ay tinawag niyang Sibulon. Di nagtagal nagkaanak naman siya ng babae at ito'y tinawag niyang Dina. Sa wakas, nahabag din ang Diyos kay Rachel at dininig ang kanyang dalangin. Nagdalang tao siya at nagkaanak ng isang lalaki. Kaya sinabi niya, "Tinubos din ako ng Diyos sa aking kahihiyan at niloob na ako'y magkaanak." At tinawag niyang Jose ang kanyang anak, sapagkat sinabi niya, "Sana'y bigyan ako ni Yahweh ng isa pa." Nang maipanganak si Jose, sinabi ni Jacob kay Laban, "Pahintulutan po ninyo akong umuwi. Kasama ko na ang aking mga asawa at mga anak. Marahil po sana'y sapat na ang aking ipinaglingkod sa inyo dahil sa kanila." Sinabi ni Laban, "Kung mamarapatin mo'y ito ang sasabihin ko, batay sa karanasan ko sa panghuhula, tunay na pinagpala ako ni Yahweh dahil sa iyo. Sabihin mo kung magkano ang dapat kong ibayad sa iyo at babayaran kita." Sumagot si Jacob, "Alam naman ninyo kung paano ako naglingkod sa inyo at kung paano dumami ang inyong kawan sa aking pangangasiwa. Ang kaunti ninyong kabuhayan bago ako dumating ay maunlad na ngayon, sapagkat pinagpala kayo ni Yahweh dahil sa akin. Kaya dapat namang iukol ko na ngayon ang aking panahon sa aking sambahayan. Ano ang gusto mong ibayad ko sa iyo?" Tanong ni Laban, "Hindi ko po kailangang ako'y bayaran pa ninyo. Patuloy kong aalagaan ang inyong kawan kung sasang-ayon kayo sa isang kondisyon. Pupunta ako sa inyong kawan ngayon din at ibubukod ko ang mga tupang itim, gayon din ang mga batang kambing na may tagping puti. Iyon na po ang para sa akin. Sa darating na panahon, madali ninyong malalaman kung ako'y tapat sa inyo o hindi tuwing titingnan ninyo ang mga hayop na naging kabayaran ninyo sa akin at meron kayong makitang hindi itim na kuto pa o kaya'y kambing na walang tagpi.
Masasabi ninyong ninakaw ko iyon sa inyo. Mabuti, iyan ang ating gagawin, tugon ni Laban. Ngunit ng araw ring iyon, ibinikod ni Laban ang lahat ng kambing na may tagpi, maging barako o inhin, gayon din ang mga tupang itim, at ito'y ipinaalagaan niya sa kanyang mga anak na lalaki. Iniwan niya kay Jacob ang natira sa kawan at silang mag-aamay lumayo ng may 3 araw na paglalakbay, dala ang alaga nilang kawan. Pumutol naman si Jacob ng mga sariwang sanga ng alamo, almendra at platano at binalatan niya ang ibang parte upang magmukhang may batik. Inilagay niya ito sa painuman upang makita ng mga hayop tuwing iinom. Sa ganoong pagkakataong nag-aasawahan ng mga hayop, napaglilihian ang mga batik-batik na sanga, kaya naging batik-batik ang kanilang bisero. Ibinukod niya ang mga hayop sa tagpian at itim na kawan ni Laban upang ang mga ito ang laging tatanaw ng mga tupang puti. Sa gayon, parami ng parami ang sarili niyang kawan at ito'y hindi niya inihahalo sa kawan ni Laban. Ang batik-bating na sanga ng kahoy ay inilalagay lamang ni Jacob sa painuman kung malulusog na hayop ang nag-aasawahan. Ngunit hindi niya ito ginagawa sa mga hayop kung ang mga hayop na nag-aasawa ay hindi malulusog. Kaya't malulusog ang kanyang mga hayop samantalang kay Laban ay hindi. Kaya't lalong yumaman si Jacob, lumaki ang kanyang kawan at dumami ang kanyang alipin at mga kamelyo at asno. Chapter 31. Nabalitaan ni Jacob na laging sinasabi ng kanyang mga bayaw na kinakamkam na niyang lahat ang ari-arian ng kanilang ama at galing dito ang lahat ng niyang kayamanan. Napunari niyang nagbago na ang pakikitungo sa kanya ni Laban, kaya't sinabi sa kanya ni Yahweh, magbalik ka na sa lupain ng iyong mga magulang at mga kamag-anak at sasamahan kita. Pinasabihan ni Jacob si Rachel at si Leah na tagpuin siya sa parang kinaruruanan ng kanyang mga kawan. Sinabi niya sa kanila, napansin kong iba na ang pagtingin sa akin ng iyong ama, hindi na tulad ng dati, subalit hindi ako pinabayaan ng Diyos ng aking mga magulang. Alam ninyong ginugol ko ang aking buong kalakasan sa paglilingkod sa inyong ama. Sa kabila noon, pinadaya pa rin niya ako. 10 beses na niyang binago ang kabera sa akin, ngunit hindi pinahintulot ng Diyos na ako'y maapi. Kapag sinabi ni Laban na ang ibabayad sa akin ay abatik-batik, ang buong kawan ay nanganganak ng ganoon. Ang Diyos ang may kaloob na mapa sa akin ang kawan ng iyong ama. Sa panahon ng pag-aasawahan ng mga hayop, ako'y nanaginip. Nakita ko na pawang batik-batik ang lahat ng barakong kambing. Sa aking panaginip, tinawag ako ng anghel ng Diyos at ako na may sumagot. So dito natin makikita na ang Diyos talagang pinakausap niya tayo minsan sa ating mga panaginip. Ang sabi sa akin, Jacob, masdan mo ang lahat ng mga barakong kambing. Silang lahat ay may batik. Ginawa ko ito sapagkat alam kong dinadaya ka ni Laban. Ako, ang Diyos, ang nagpakita sa iyo sa Bethel na kung saan ay binuhusan mo ng langis ang isang bato bilang alaala. Doon ay gumawa ka rin ng isang panata sa akin. Maghanda ka na at umalis ka sa lupaing ito. Umuwi ka na sa iyong lupaing sinilangan. Sinabi naman niya. Sinabi naman ni Rachel at Leah, wala na kaming mamanahin sa aming ama. Dayuhan na ang turing niya sa amin. Ipinagbili niya kami at nilustay ang lahat ng pinagbilhan sa amin. Kaya, ang lahat ng kayamanang inalis ng Diyos sa aming ama ay sa amin at sa aming mga anak. Gawin mo ang sinabi niya sa iyo ng Diyos. Isinakay niya sa kamelyo ang kanyang mga asawa at mga anak. Dinala niya ang kanyang mga kawan at lahat ng kayamanang niipon niya sa Mesopotamia at bumalik sa Kanaan, sa lupain ng kanyang amang si Isaac. Wala noon si Laban sapagkat nagugupit ito ng balahibo ng mga tupa. Sinamantala iyon ni Rachel upang kunin ang Diyos-Diyosan sa tulda ng kanyang ama. Nilinlang ni Jacob si Laban na Arameo, hindi niya pinaalam ang kanyang pag-alis. Tinawid niya ang ilog Euphrates papunta sa kabundok-bundukin ng Gilead, dala ang lahat niyang ari-arian. Makaraan ng 3 araw, nalaman ni Laban ang pag-alis ni na Jacob. Isinama niya ang kanyang mga tauhan at hinabol nila si Jacob.
Inabot nila ito sa bulubundukin ng Gilead pagkaraan ng 7 araw. Nang gabing iyon, si Jacob Nang gabing iyon si Laban ay kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Sinabi sa kanyang, huwag pagbabantaan ng anuman si Jacob. Nang dumating si Laban, si Jacob ay nakapagtayo na ng kanyang tulda sa kaburulan. Nagtayo rin ng tulda si Laban sa kaburulan iyon ng Gilead. Tinanong ni Laban kay Jacob, bakit mo ako nilinlang? Tininakas mo pa ang aking mga anak na parang mga bihag. Bakit mo inilihim sa akin ang iyong pag-alis? Sana'y inihatid ko kayo na may tugtugin at awitin sa salo ng tamborin at alpa. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong mahagkan ang aking mga anak at mga apo bago sila umalis. Napakalaking kahangalan ang iyong ginawa mong ito. Kung sabagay kaya kitang saktan, ngunit hindi ko iyon gagawin sapagkat kagabi sinabi sa akin ng Diyos ng iyong ama na huwag kitang pagbabantaan ng anumang paraan. Alam kong ginawa mo ito dahil sabik na sabik ka ng umuwi sa inyo. Subalit, bakit mo naman ninakaw ang aking mga Diyos? Sumagot si Jacob, natakot pa ako na baka hindi ninyo pasamahin sa akin ang inyong mga anak. Ngayon, kung makita ninyo ang iyong Diyos, sa sino man sa amin, dapat siyang mamatay. Saksi ang naritong mga kamag-anak natin. Tingnan ninyo kung mayroon kayong anumang ari-arian dito at kunin ninyo. Hindi alam ni Jacob na si Raquel ang kumuha ng mga Diyos-Diyosan ni Laban. Nalughog ni Laban ang tolda ni Jacob, ang kay Leah at gayon din ang 2 aliping babae, ngunit hindi niya nakita ang kanyang mga Diyos. Pumasok din sa tolda si Raquel, ngunit naitago na nito ang mga Diyos-Diyosan sa upuan nasa likod ng kamelyo at iyon ang kanyang inuupuan. Hinalughog ng mabuti ni Laban ang buong tolda, ngunit wala siyang makita. Sinabi ni Raquel sa kanyang ama, huwag po kayong magalit sa akin kung sa harapan ninyo'y hindi ako makatayo sapagkat ako po'y mayroon ngayon. Patuloy na naghanap si Laban, ngunit hindi rin niya nakita ang kanyang mga Diyos-Diyosan. Nagalit ng husto si Jacob at tinanong niya si Laban, ano bang pagkasala ang ginawa ko sa inyo? May batas ba akong nilabag na gayon na lamang ang paghalughog ninyo? Kung may nakuha kayong ari-arian sa sino man sa amin, ilabas ninyo at hayaan ninyong hatulan tayo ng ating mga kasamahan. 20 taon tayong nagkasama. Patuloy ang pagdami ng inyong mga tupa't kambing at ni isang tupang barako sa kawan ninyo'y di ko pinangasang kainin. Kung may tupang sinila o mabangis na hayop, hindi ko na pinapakita sa inyo. Pinapalitan ko na agad. Pinipilit ninyo akong magbayad ng anumang nawawala, maging iyo'y tinakaw sa gabi o sa araw. Mahabang panahon akong nagtiis ng matinding init ng araw at lamig ng gabi, kulang na kulang ako sa tulog. Iyan ang naranasan ko sa loob ng 20 taon kasama ninyo. 14 na taon akong naglingkod sa inyo dahil sa 2 ninyong anak na babae at 6 na taon para sa inyong mga kawan. Sa kabila noon, 10 beses ninyong binago ang ating partihan. Mabuti na lamang at kasama ko ang Diyos na aking mga magulang, ang Diyos ni Abraham at sinamba ni Isaac. Kung hindi, marahil ay pinalayas ninyo ako ng walang kadala-dala. Alam ng Diyos ang aking hirap at pagod, kaya sa gabi pinagsabihan niya kayo. Sinabi ni Lakam kay Jacob, ang lahat ng dala mo'y akin, aking mga anak, aking mga apo at aking mga kawan. Ngunit ano pa ang magagawa ko? Mabuti gumawa tayo ng kasunduan. Magbunton tayo ng bato na siyang magpapalaala sa ating kasunduan. Naglagay si Jacob ng isang bato bilang isang alaala. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na maglagay rin doon ng bato. Pagkatapos kumain sila sa tabi ng bunton ng mga bato, ito'y tinawag ni Laban na Jegar Sahadutha. Sa wikang Aramaico, ang kahulugan ng salitang isang bunton upang paalalahanan tayo. At Gilead naman ang tinawag doon ni Jacob. Salitang wikang kahulugan nito ay isang bunton upang paalalahanan tayo. Sapagkat sinabi ni Laban ang buntong ito ng mga bato ang tagapaalala sa kasunduan nating dalawa. Tinawag ding Mizpa ang lugar na iyon sapagkat sinabi ni Laban, bantayan nawa tayo ni Yahweh sapagkat tayo magkalayo. Kapag inapi mo ang aking mga anak o nag-asawa ka ng iba, alalahanin mo
na wala man ako roon, ang Diyos ang saksi sa ating kasunduan. Pagkatapos sinabi ni Laban, narito sa pagitan natin ang batong ibinuntun ko at narito rin ang batong inilagay mo. Ang mga ito ang ating palatandaan. Ito rin ang magiging hangganan natin upang maiwasan ang paglusob sa isa't isa. Ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Nahor ang hahatos sa atin. Sino kaya ang Diyos ni Nahor? At sa pangalan ng Diyos na sinamba ng ama niyang si Isaac ay sumampa si Jacob na tutupad siya sa kasunduang ito. Pagkatapos, nagpatay siya ng isang hayop at ito'y inihandog doon sa bundok. Nagsalo-salo sila at doon na rin nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, umuwi na si Laban matapos sagkan ng kanyang mga anak at mga apo. So, yun ang ating Bible reading.